Ana, hindi ka pa ba uuwi? Napatigil sa ginagawa si Ana nang tanungin siya ng katrabaho. Hindi pa, tatapusin ko muna itong pinapaayos ni boss. Sagot niya. O sige, mauna na ako. Umuwi ka na rin pagkatapos. Sinundan ng tingin ni Ana ang katrabaho nang lumabas ito sa pintuan ng kanilang opisina. Muling ibinalik ni Ana ang tingin sa papeles na hawak niya bago umupo sa harapan ng computer. Hay, kailan kaya ako uuwi ng maaga? Saad niya sa sarili. Lagi na lang kasi ganoon ang naging cycle ng trabaho niya. Bukod sa wala namang pasahod ang amo niya tuwing nag-overtime siya, wala rin siya magagawa kapag umangal siya. Normal na empleyado lang si Ana sa Northeast Company. Pero dahil sa kanila magkakatrabaho siya lang ang walang inuuwian, siya ang madalas pinakikiusapan na mag-overtime. Ulila na siya at tanging sarili na lang ang binubuhay. Sa wakas tapos na rin. Ani Ana at humikab nang matapos niyang pinapagawa sa kanya. Tumayo na ito at pinatay ang mga gamit niya, kabilang na ang PC at ang iba pang mga gadgets na ginamit sa trabaho. Bago umalis na opisina, napagdesisyonan niyang dumaan muna sa isang store para bumili ng kape. Habang pauwi siya, hindi niya maiwasang kabahan dahil bukod sa wala ng kataos-tao sa daanan patungo sa tinutuluyan niyang condominium, marami rin ang sabi-sabi na madaming nabibiktima doon. Sa hindi kalayuan ay nakarinig si Ana ng sigaw. Nanlaki ang bilugang mata ni Ana nang may magsalita sa hindi malayo sa kinaroroonan niya. Garalgal ang boses at tila nang hihina. Kinakabahan man ay tinungo ni Ana ang pinanggalingan na tinig na yon. Laking gulat niya nang makita niya ang isang binatang nakasuot ng varsity jacket na kulay itim. Balot ito ng dugo. Walang ano-ano yung nilapitan nito ni Ana. Kuya, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya sa binata. Please, tulungan mo ko. Hindi na mukhaan ni Ana ang binata. Wala siyang kaalam-alam na ang binatang yon ay si Kael. Kalunos-lunos ang nangyari dito. Kaya dahil sa awa, napagpasyahan niyang iuwi na lang ang binata at gamutin ito. Ang bigat mo, sambit ni Ana na ikinatawa naman ng mahina ni Kael. Hindi na halos ito makagalaw, pero hindi niya maiwasang matawa sa sinabi ng dalaga. Dito ka na lang muna. Kukuha lang ako ng gamot at para na rin malinisan kita. Kaya mo bang gumalaw? Tanong ni Ana sa binata. Hindi ito sumagot bagkus ay iginalaw nito ang ulo at umiling. Marahang uminit ang mukha ni Ana sa isipang siya ang maghuhubad sa damit ng binata. Tumalikod siya para hindi siya makita ni Kael at nagmarcha na palabas. Dahan-dahan. Mahinang daing ni Kael nang hindi sinasadyang madiinan ni Ana ang sugat niya. Kasalukuyan siyang ginagamot ng dalaga at maging si Ana ay hindi makapaniwala sa mga natamong sugat ng binata. Sigurado ka bang ayaw mo magpadala sa ospital? Hindi ako maalam sa paggamot, di ko matatanggal ang bala sa katawan mo. Umiling naman ang binata. No, don't take me there. I'm fine with your place. Anito na nagpakunot sa noo ni Ana. Hoy, hindi ka pwede dito. Umuwi ka na pagtapos mong gumaling ng konti. Ani Ana na nagpalungkot sa mukha ni Kael. Ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng tulad ni Ana. Hindi niya mawari kung dahil ba yun sa hindi siya nito kilala o sadyang may busilak itong puso. Wala akong matitirahan, Ana. Hindi ko rin alam kung tagasan ako. Ang natatandaan ko lang ay ang pangalan ko. Can't you see this? Itinuro ni Kael ang bandang sentido niya. May namuong dugo pa ron. Napatingin naman si Ana sa tinuro nito. It seems that they hit me hard. Hawa ka please, Ana. Gagawin ko ang lahat. O sige na nga. Hanggang sa gumaling ka lang ha. Pagkatapos nun, ay umayos siya ng pagkakaupo.
Di mo ba talaga alam kung nasa ng pamilya mo? Paggaling mo, dapat susubukan na nating hanapin ang pamilya mo ha. Marahan namang tumango si Kael. Kael, wala na ba talagang ibang naalala bukod sa pangalan mo? Kung ano nangyari sa'yo bago ka mapuruhan ng ganito? Agad namang umiling ang binata. Nais niya pang manatili sa poder ng dalaga. Kaya ayaw niyang aminin na pinipeke niya lang ang pagkawala ng alaala niya. May blade ka? Alak? Kumunot ang noo ni Ana dahil sa biglaang sinabi ni Kael. Napatigil ito sa paglalagay ng benda sa ulo niya at pinantayan ito ng tingin. Blade meron, alak wala, I don't drink. Sagot ni Ana. Then, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Sabi mo kasi hindi mo kaya magtanggal ng balak. Ako kaya ko. Kumunot ang noo ni Ana dahil sa sinabi niya. Nababaliw ka na ba? Alam mo, tara na lang sa ospital. Aalis na sana si Ana sa tabi ni Kael, ngunit pinigilan siya ng binata. Mas delikado kay Kael pag dinala siya sa lugar na madaling matrak ng mga kaaway. Batid ni Kael na sa mga oras na nalaman ng kinakapatid niyang traidor na buhay pa siya, baka madamay pa si Ana sa gagawin nito. Kaya minabuti niyang pakiusapan na lang ang dalaga. Ana, please. Alam ko ang gagawin ko. Akala ko ba wala kang naaalala? Pag-uusisa nito sa binata. Mas lalong namuo ang paghihinala sa isip ni Ana nang umiwas ng tingin ng binata. Bahala ka, inaantok na ako. Sabi mo kaya mo na ang sarili mo, matutulog na ako. Iniwan ni Ana ang binata sa kanyang silid. Napahima siya ng sintido at napasandal sa pader. Ano ba tong pinasok ko? What if masama siyang tao? Mahinang tanong ni Ana sa sarili. Pero kung masama siya dapat, kanina niya pa ako pinagtangkaan, di ba? Baka napagtripan lang siya sa kanto. Pangungumbinsi pa niya sa sarili. Pagkalipas ng gabi, nagising ng maaga si Ana. Nagulat pa ito nang bumagsak siya sa sahig nang siya'y mag-inat. Ouch! Daing niya. Narinig naman siya ni Kael, kaya kahit nahihirapan pa itong gumalaw, ay taranta siyang pinuntahan ang dalaga. Ana, ayos ka lang? Tanong nito at dinaluhan si Ana. Inalalayan niya itong umupo sa sofa. Ba't ka bumangon? Kunot ang noong tanong ni Ana sa kanya. Akala ko kasi kung ano na nangyari sa'yo. Paliwanag ni Kael at napakamot sa batok. Sorry. Dagdag pa ng binata. Para saan naman? Tanong ng dalaga habang hinihimas ang tuhod. Pasensya na naabala pa kita. Babawi ako sa iyo, I promise. Ani Kael. Napatingin si Ana sa binata. Nakita niya ang seryosong mukha nito habang nananatili ang tingin sa sahig. Loko, ano ka ba? Wala yun. Saka, ako naman na may gusto na tulungan ka. Napangiti naman ang patagos si Kael at hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman niya. Napatingin siya sa dalaga nang tumayo ito. Teka, anong oras na ba? Tanong ng dalaga. Pinanood siyang tumakbo ni Kael papasok sa kwarto. Gosh, malilate na ako. May pagmamadali ang bawat galaw ni Ana nang makita ang oras. Akala niya ay maaga na siyang nagising. Pero mukhang nagkamali siya. Agad siyang nagtungo sa kanyang banyo para makaligo at makapagbihis na. Saan ka pupunta? Tanong ni Kael kay Ana nang palabas na ito sa unit. Agad na pahinto ang dalaga at hinarap ang binata. Kamuntikan niya makalimutan na may kasama pala siya sa bahay. Bumuga ng marahan si Ana ng hangin. Papasok sa trabaho, dyan ka na lang muna. May mga stocks ako sa ref, kumain ka na lang dyan. Umalis si Ana at naiwang nakatunganga si Kael sa kondo. It's boring. Mahinang sambit ni Kael sa sarili. Tumayo siya at inilibot ang paningin sa buong parte ng kondo ni Ana. Sinubukan niyang hanapin ang cellphone niya na nilatag kagabi ni Ana sa kung saan. Nang makita iyon, agad niya yung binuksan at tinawagan ng pinagkakatiwalaan niyang tao. Pero gano'n na lang ang inis niya nang maalala ang mga nangyari bago siya matagpuan ni Ana.
A traitor. Sa kaba, ay agad niyang tinanggal ang SIM at sinira ang cellphone. Sa pag-aalalang matatrack iyon, kung nasan siya, agad niyang sinira ang SIM na to. Naalala niya kasi na ang tinawagan niya ay kasabot ng kanyang kinakapatid na si Kylo. Napahima siya ng batok at hindi sinasadyang mahagilap ng mga mata niya ang isang picture frame sa isang sulok at si Ana yon. Mahinang napamura si Kael sa sarili at pabagsak na umupo. Panigurado kasing alam na ng mga kalaban niya na buhay pa siya. At paniguradong wala pang ilang minuto ay pinaghahanap na ulit siya. What did I do? Mapapahama ka pa dahil sa akin. Aniya? Habang nananatili ang tingin sa larawan ni Ana. Maggagabi na nang makauwi si Ana sa kondo. May dala siyang panghapunan sa pag-aakalang hindi pa kumakain ng binata. Limited lang kasi ang stock sa kanyang ref at nakalimutan niyang sabihin kung nasa ng mga dilata. Kael? Tawag niya na makapasok sa kondo. Pero gano'n na lang ang gulat ni Ana nang may nagtulak sa pintuan at hinapit siya palayo dito. Isinara ni Kael ang pintuan. Napababa ang tingin nito sa dalaga. Napalunok ito ng marahan na maramdaman ang init ng katawan ni Ana na dumampi sa kanyang katawan. Napahinga naman ang marahan ng babae nang mabitawan siya ni Kael. Ba't gabi ka na umuuwi? Wala bang nakasunod sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Kael kay Ana. Ha? Bakit? May nangyari ba? Dati naman ako ganitong oras umuuwi eh. Kaya nga kita nakita dun sa daanan. Kumain ka na? Umiling si Kael at sumunod sa dalaga nang magtungo ito sa kusina. Maybe you should come home early next time. Suhestyon ni Kael kay Ana at tinulungan dito sa paghahanda sa lamesa. I can't. Normal na empleyado lang ako at hindi ako pwedeng tumanggi sa mga utos sa akin. Saka isa pa, sa trabaho ko, ako lang ang walang inuuwian. Habang yung mga workmates ko may mga pamilya. Kaya no choice ako kundi saluhin yung overtime task. Paliwanag ni Ana at napahawak sa batok. Kinunutan naman siya ng noon ni Kael bago hilahin ng isang upuan para makaupo siya. That's wrong. Dapat pantayan trato sa inyo. Saan ka ba nagtatrabaho? Tanong ni Kael. Sa Northeast Company. Sa kayaan mo na ayos lang sa akin. Sa katama naman sila, ako lang walang inuuwian. Nabulunan si Kael dahil sa sinabi ni Ana. Alam niya ang kumpanyang yon. Pero nang tanungin siya ni Ana ay agad siyang umiling. Then, tell them na may inuuwian ka. Suhestyon ni Kael na ikinatawa naman ni Ana. Sino namang uuwian ko? Sagot ng dalaga bago sumubo ng pagkain. Ako. Sambit ni Kael. Napaubo si Ana sa gulat, kaya agad siyang dinaluhan ni Kael at hinimas ang likod niya. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito bago abutan ng maiinom. Sira, paano ayos? Inabulunan nga ako. Masungit na sagot niya sa binata. Tinawanan naman siya nito. Seryoso nga, just tell them na may inuuwian ka na. At ano naman ang sasabihin ko sa kanila? It's not that they will believe me. Kung sinabi kong may pamilya na ako uuwian, hindi sila maniniwala. Sagot ni Ana na ikinataka naman ni Kael. Why not? Ulila na ako, I don't have a family. Ako na lang mag-isa sa buhay. Sagot ni Ana. Nakonsensya naman ang binata at napansin niyo ni Ana. Uy, ano ka ba? Wala na yon, matagal na. Then, kung hindi sila maniniwala sa'yo, tell them that you have a boyfriend or at least a live-in partner. I can stay here, you know? Kumindat si Kael nang sinabi yon. Sira, kumain ka na nga rin dyan? Natatawang sagot naman ni Ana sa kanya. Ilang linggo ding nanirahan sa poder ni Ana si Kael. Nasasanay na nga ang binata sa pang-araw-araw na buhay nila ng dalaga. Kael, may day off ako bukas. Masayang bungad ni Ana nang makauwi ito sa kanyang kondo. Nagulat pa ang binata na yakapin siya nito. Congrats! Anong plano mo? Tanong nito sa dalaga at hinawakan ang kanyang bewang. Pasyal tayo? Nagdadalawang isip man si Kael ay pumayag agad siya sa kagustuhan ng dalaga. Napagpasyahan niya na magsuot na lang siya ng damit na hindi niya normal na sinusuot.
Ba't ba balot na balot ka, Kael? Nagtatakang tanong ni Ana habang nakatingin sa binata. Wala lang to, nag-iingat lang ako. Baka may makakilala sa akin eh. E di ayaw mo nun? Makakauwi ka na sa inyo? Saad ni Ana. Agad siyang nag-iwas ng tingin nang ma-realize ang sinabi. Bigla itong nakaramdam ng lungkot. Napansin niyo ni Kael. At maging siya'y nalulungkot din. Sa maikling panahon na pagsasama nila, mas nais na lang niyang manatili sa tabi nito kaysa balikan ang nakaraang buhay niya. Pero hindi siya pwedeng magtagal sa tabi ng dalaga. Konting oras na lang, paniguradong mahahanap na siya ng kinakapatid niya si Kylo para patayin. Ayaw naman niya madamay ang babae na kumuha ng puso niya. Hindi na napigilan ni Kael at agad niyang hinila sa braso si Ana para mayakap ito. Maraming salamat sa lahat, Ana. Utang na loob ko ang buhay ko sa'yo. Thank you for giving me another life. Ba't naman bigla ka dyan nagpapaalam para namang aalis ka na? Tara na nga! Hinila niya si Kael palabas ng kondo. Nagtungo lang sila sa pinakamalapit na parke at hindi pa man nagtatagal sina Kael at Ana sa pamamasyal, ay namataan agad niya ang tauhan ng pinsan niyang si Kylo. Ayusin niyo ang paghahanap, baka andito lang yun. Simulan niyo na rin magbahay-bahay. Rinig ni Kael na saad ng isang nakaitim na lalaki sa mga kasama niya at hindi nakakalayo iyon sa kinaroroonan nila. Hinawakan ni Kael si Ana para dumistansya sa mga kalalakihang narinig niya. Ayos ka lang ba, Kael? Hindi na naituloy ni Ana ang sasabihin nang akbayan siya ng binata. Shh! Ayos lang ako, tara na. Sumapit ang gabi, agad natulog ang dalawa. Si Kael sa salas at si Ana sa kanyang kama. Buong akala ni Ana ay nagluluto lang sa kusina si Kael, ngunit nang magising siya, laking gulat niya na hindi niya na mahanap ang binata sa buong tinitirahan niya. Pabagsak siyang umupo sa sofa, kung saan natutulog si Kael. Nahagip ng mga mata niya ang isang sulat sa may maliit na lamesa. Agad niya yung pinulot at binasa. Babalikan kita. Pagbasa niya sa huling parte ng liham, nagpakawala ng buntong hininga si Ana nang mapagtantong wala na talaga ang binata. I guess, balik ulit sa dati. Sambit niya sa sarili at napagpasyahan ng maghanda para pumasok sa trabaho. Pumasok ng trabaho si Ana at kinagabihan nun, hindi niya inaasahang makakasaksi siya ng pangyayaring hindi niya malilimutan. Nakita niya ang kanyang boss na may kasamang mga lalaki. Kaya naman sa pagtataka, sinundan niya yon at hindi niya sinasadyang makita ang pagpatay nila dito. Sa pagmamadali, ay agad siyang tumakbo at umalis sa pangyayari. Kusa na ring nag-resign si Ana sa trabaho at nagpaalam na sa kanyang mga katrabaho. Sa sobrang takot ni Ana, agad siyang nag-impake ng mga gamit para umalis sa kondo niya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Hindi maiwasang magulat ni Ana at nabitawan ang susi ng kondo niya nang may magsalita sa likuran niya. Huwag po kayo matakot, magtatanong lang naman kami. Saad ng mga ito. Sinubukang ikalma ng dalaga ang sarili para itago ang kaba. Hilipat ako kasi ako. May ibang titira na dito sa kondo eh. Bakit ho? Nagkatinginan ng dalawang lalaki bago ang isa sa kanila ay may kinuha sa bulsa nito. Nahagip ng mata ni Ana ang baril sa tagiliran nito. Ngunit hindi niya pinahalata ang takot. Bagkus, tiningnan niya ang ipinapakita sa kanya. Isa yung larawan ng gwapong lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang mamukhaan nito. Si Kael ba to? Gulat na tanong niya sa isip. Hindi ko kilala eh. Sorry po, nagmamadali po ako tsaka ang bigat nito mga dala ko eh. Pagsisinungaling pa niya. Ganun ba ma'am? Maraming salamat. Umalis ang dalawang lalaki at ganun na lang ang ginhawang naramdaman niya. Pagkalipas ng ilang taong paninirahan ni Ana sa probinsya kung saan sila nakatira noon, gaya na naging buhay niya sa Maynila, mag-isa lamang siya doon. Pero hindi maikakaila na mas gusto niya ang buhay niya sa probinsya. Ana, sasama ka ba sa bayan?
Napatingin si Ana sa labas ng kanyang bintana nang marinig ang boses ng kanyang kapitbahay. "Saglit lang, Marie, sasama ako." Aniya at kinuha ang isang basket. Wala na siyang stock sa ref, kaya napagpasyahan ni Ana na sumama na kay Marie. Samantala si Kael ay kandapagod pa rin sa paghahanap sa dalaga. Makalipas ang ilang taon magmula nang iwan niya ito, hindi na nawala si Ana sa isipan niya. Lagi na lang itong nangungulilas dalaga. "Boss, nagawa na namin ang inuutos niyo. Nagkalat na sa buong Pilipinas sa mga flyers. Sigurado po ba kayong yan ang itsura ng asawa niyo?" Tanong ng tauhan niya. Napahilot siya sa sentido. "Wala pa bang balita? Taasan niyo ng pabuya. Siguraduhin niyong hindi nila sasaktan ng asawa ko." Bilin ni Kael sa mga tauhan. "Where are you, Ana?" Tanong ni Kael habang nakatingin sa illustration ng mukha ni Ana. Sinubukan niyang balikan ng dalaga nang mabawi niya lahat ng sa kanya. Nagawa niyang patayuin ulit ang organisasyon kaya hindi na siya agad makakalaban ng kinakapatid niyang si Kylo. At nasisiguro na ni Kael na mapoprotektahan niya na si Ana kung kaya't pinapahanap niya na ito. "Ana, kwentuhan mo naman ako sa buhay mo sa Maynila. Matagal na tayo magkasama, ni isang kwento hindi mo pa ako pinagbibigyan." Pangungulit ni Marie kay Ana. "Wala naman, normal lang din naman ang buhay ko doon tulad dito." Ba't ka umuwi ng probinsya kung ganun? Hindi ba sabi mo ng mga bata tayo na gusto mo doon? Mas gusto mo doon, di ba? Umiling si Ana sa kakulitan ng kaibigan. "Alam mo, Marie, tigilan mo nga ako sa mga kakatanong mo na yan. Magtatanghali na, umuwi na tayo." "Asus, ayaw mo lang ako sagutin. Siguro na broken hearted ka dun, no? Kaya ka umuwi dito." Dagdag pa ni Marie sa sinasabi. Pero hindi siya pinakinggan ni Ana nang makita ang isang illustrated flyer. "Ana, di ba ikaw yan? Wanted? Kriminal ka ba?" Gulat na tanong ni Marie sa kanya. Agad naman siyang binatukan ni Ana. "Siyo nga, anong kriminal? Marie, ang bunganga mo, sarap lagyan ng buong patatas." "Ito naman, di mabiro. Pero tingnan mo nga, ang laki pa ng reward, tawagan ko kaya." Inilabas ni Marie ang kanyang cellphone at dinayal ang numero. Dahil sa gulat, agad nasita ni Ana ang kaibigan. "Hoy sira, ibaba mo yan ha. Ibaba mo yan." Ani Ana at kinuha ang cellphone ng kaibigan. "Ana?" Sambit ng taong nasa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Ana sa gulat at pinatayan agad ng tawag si Kael. Agad na bitawan ni Kael ang cellphone nang patayan siya ni Ana ng tawag. Agad niyang pinatawag ang mga tauhan para ipahanap ang lokasyon ng tawag. Hindi maitago ang galak sa mukha ni Kael. Sa wakas, makikita niya ng muli ang dalaga. "Track the phone. That phone number. As fast as you could." "Finally, makikita na ulit kita." Sambit niya at hinalikan ang illustration ng mukha ni Ana. Hindi rin nagtagal ay nakauwi na si Ana. "Hoy Ana, hindi mo pa rin ako sinasagot. Ba't kilala ka ng lalaki sa tawag?" Pangungulit ng kaibigan niyang si Marie. "Wala yun, umuwi ka na nga sa inyo, hinahanap ka na ng mama mo." Pinagsarahan niya ng pinto ang kaibigan. Napasandal siya sa may pintuan at bumuntong hininga. "Bahala ka pag tinawagan ulit ako nun. Sasabihin ko kung nasan ka." Pabulong na saad ng kaibigan mula sa labas ng kanyang pintuan. Napahawak si Ana sa kanyang dibdib at inalala ang mga nangyari sa kanya sa Maynila. Napagtanto niya na hindi lang basta normal ang buhay ni Kael. Base pa lang sa litrato na pinakita sa kanya at sa mga lalaki nag-ahanap sa kanya, hindi may pagkakailan na mayaman si Kael at hindi lang basta mayaman. Kinaumagahan, napagpasyahan ni Ana na puntahan ng kaibigang si Marie. Pero laking gulat na lang niya nang makita ang kulay itim na sasakyan sa labas ng bahay. Kinakabahan man, naglakad pa rin siya palapit sa pintuan at dahan-dahang binuksan ito. Finally! Nanlaki ang mga mata ni Ana nang bumungad sa kanya si Kael. Nakaitim ito at seryoso ang mukhang nakatingin sa kanya. "Sandali, Ana!" Agad sinangga ni Kael ang pintuan nang akma itong isasara ni Ana. Pinilit niya ipinasok ang katawan upang makapasok sa loob.
Ano bang kailangan mo? Inis at nanginginig ang boses na tanong ni Ana. Napatingin sa kanya si Kael at dahan-dahan nilapitan niya ito ngunit umatras ng dalaga. What happened? Bakit wala ka na sa Maynila? Do you know how hard it is to find you? Nang hihinang tanong ni Kael at may bakas ng galit at pagkairita. Paano mo ako nahanap dito? At ba't mo ako hinahanap? Ikaw tong nang iwan tas hahanapin mo ako? Akma siyang lalapitan muli ni Kael pero agad niya itong pinigilan. Sa takot ni Kael na mas lalong matakot sa kanya ang dalaga, minabuti na lang niyang dumistansya muna. Ana, please, mag-usap muna tayo. Calm down, please. Hindi kita sasaktan. Nag-uusap na tayo, Kael. Ano ba kailangan mo? Seryosong sambit ni Ana. Marahan namang napailing si Kael. Ikaw ang kailangan ko. For how many years binalikan ka sa kondo mo? Wala ka na doon. I tried my best to find you. Kinunutan siya ng noo ni Ana. At mas lalo pa itong nairita nang hindi niya mapagtanto ang rason kung bakit siya hinahanap ng binata. Bakit mo nga ako hinahanap? Damn it! Dahil mahal kita. Mula nung iwan kita, hindi ka na naalis sa pagkatao ko, sa isip ko at sa puso ko. Nakuha ko na lahat ng bagay na kinuha sa akin. Ikaw na lang hindi ko nakukuha. I want you, Ana. I fucking want you to marry me. I want you to be with me for the rest of our lives. Natameme sa gulat ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa mga tinura ni Kael sa kanya. Hindi naman alam ni Kael na magugulat ng gano'n ang dalaga. Sinusubukan niya kung paano niya ito malalapitan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ana, ay agad siyang niyakap ni Kael. Hindi nakagalaw ang dalaga sa gulat, pero na makabawi, agad niyang itinulak ang binata. Ewan ko sa'yo, umuwi ka na sa inyo. Masaya man siyang makita ang binata, pero hindi niya ito magawang tingnan. Lalo na't ibang-iba na ang presensya nito sa binibigay nito sa kanya dati. Kung ang dating Kael ay may malumanay na presensya, ngayon ang Kael na kaharap niya ay may mabigat na presensya. No, hindi ako aalis. I will stay here just like the old times. Pagpupumilit ni Kael at sinundan ng dalaga nang magtungo ito sa kwarto. Ano ba, Kael? Lumabas ka nga. May halong inis ang tinig na sambit ni Ana at itinulak paalis sa kwarto si Kael. Natatawa namang lumabas ang binata at hinayaang pagsarahan siya ng pinto. Hindi maitago ang ngiti sa labi ni Kael nang magtungo siya sa kusina. Hinubad niya ang kanyang suot pang itaas. Kumpara sa dati nilang tinitirahan ni Ana, mas maganda ang kondo nito kumpara sa mga kagamitan ng dalaga dito sa probinsya. Nagtaas ng kilay si Kael nang wala siyang makitang gripo. May ref naman ang dalaga at stove na pwedeng lutuan pero sadyang wala itong gripo. Nakita niya ang isang timba sa may lababo at doon siya kumuha ng tubig panghugas ng kanyang kamay. Namataan niya ang pinabili ng dalaga na hindi pa naayos, kaya napagpasyahan niyang pakialaman ng mga yon. Nagluto siya ng panghapunan at saktong naisipan na rin ni Ana ang lumabas sa kanyang silid. Nakita niya si Kael na walang suot pang itaas na damit at agad na mula ang kanyang pisngi nang makita ang likuran ng binata. Hindi naman na yun ang unang pagkakataon na makakita siya ng katawan ng lalaki, lalong-lalo na ang katawan ni Kael. Pero hindi may pagkakaila na sa mga lumipas na taon, mas lumaki at gumanda pa ang katawan nito. Bakit ka pa nandito? May halong inis na sambit ni Ana kay Kael nang maupo siya sa hapag. Agad naman siyang binalingan ni Kael ng tingin habang panay ang ngiti nito sa kanya. I told you, dito lang ako hanggang sa mapapayag kitang pakasalan ako. Walang preno ang bibig na sabi ng binata sa kanya. Look, wala akong balak pakasalan ka. Umuwi ka na. Naputo lang sasabihin ni Ana nang sumagot si Kael. No, hindi ako uuwi unless sasama ka sa akin. Tumira ka sa bahay ko. Tinaasan siya ng kilay ni Ana. Saan ba ang bahay mo? Manila. Then no, dito lang ako. Can't you see, Kael? Ayos na ang buhay ko dito. I prefer staying here. Putol niya sa binata at diniinan ng salitang no. Just you wait, Ana.
makukuha rin kita. I will stay here hanggang mawalan ka ng pasensya at pumayag ka ng sumama sa akin. Hinanda ni Kael ang mga gagamitin nila sa pagkain. Nginisihan naman niya si Ana. Well, si Kael, wala ka mapapala sa akin. Lumawak naman ang ngisi ni Kael dahil sa sinabi ng dalaga. Marami ako mapapala sa'yo, lalo na kapag kinasal tayo. Anito at saka kinindatan si Ana. Makalipas ang ilang linggong pananatili ni Kael sa probinsya, napag-alaman na rin ng mga kapitbahay ni Ana ang pagtira ni Kael sa bahay niya. May mga oras pa nga na sila ang latest topic ng mga kapitbahay nila, kaya iniiwasan niyang lumabas. Pero si Kael animoy sanay na sanay sa probinsya. Dahil bukod sa siyang namamalengke, siya din ang nakikipag-usap sa mga tsismosa sa lugar. Iho, kailan na ba kayo nagsasama ni Ana dyan at ngayon lang kita nakita? Tanong ng isang ginang. Agad namang ngumiti at hinarap ni Kael ang kuryosong matatanda. Matagal na ho kami. Kinailangan ko lang asikasuhin yung negosyo ko sa Maynila kaya hindi ako agad nakasunod. Nakangiting sagot ni Kael sa mga matatanda. Alam niyang bubungaan na naman siya ni Ana kapag narinig nito ang mga sagot niya. Wala kasing magawa ang mga marites sa lugar nila, kundi pag-usap. At para tantanan sila, kailangan niyang gumawa ng kwento. Pagkarating niya sa bahay ni Ana, bumungad agad sa kanya ang mga tauhan. Nang makita ng mga ito si Kael, agad pumila ang mga ito at humarap sa kanya. Boss, anong balita? Wala bang ibang galaw? Tanong ni Kael sa mga ito. Wala po, boss. Wala rin kahinahinala sa lugar. Kaya ligtas kayo dito ng asawa mo. Si Ana, hindi ba siya lumabas? Nagkatinginan ng mga tauhan bago ulit tumingin ang mga ito sa kanya. Hindi pa, boss. Sigurado ba kayo na ayos lang din dito kayo sa bahay niya? Mag-iisang linggo na siya hindi lumalabas. Napagkakamala na rin siyang buntis. Napakunot ang noo ni Kael at hindi maiwasang matawa sa sinabi ng tauhan. Saan niyo narinig ang mga yan? Of course, ayos lang na nandito ako. I'll win her back. Iuuwi ko siya sa bahay. Saka hindi siya buntis. Iniiwasan niya lang na mapag-usapan sa labas. Pagpapaliwanag ni Kael sa mga ito. Pero boss, narinig din kasi namin yung sa mga kapitbahay. Sabi nila buntis daw si madam. Saka may isang babae kaninang nagpupumilit pumasok sa loob. Kaibigan daw siya ni madam. Ano raw pangalan? Tanong ni Kael sa mga ito. Marie. Marie daw boss sabi. Napaisip si Kael at inalala ang pangalan na yon. Nang mapagtanto niyang yun ang babaeng nagsabi kung saan nakatira si Ana, ay agad siyang nagbilin sa mga tauhan. Next time, let her in. Kaibigan siya ni Ana. Bilin niya sa mga tauhan bago pumasok sa loob. Dinala ni Kael ang mga pinamili niya sa kusina. At sinimulan na yung ihanda para makapagluto na siya. Dinamihan niya ang pamimili. Dahil marami-rami silang kakain. Kael! Nagulat ng marahan si Kael nang tawagin siya ng mumunting tinig galing sa kanyang sinisinta. Di ba sabi mo isa ka mafia boss? Tanong ni Ana sa kanya. Matagal pinag-isipan ni Ana kung tatanungin ba niya ang mga bagay na yun kay Kael. Mula nang magpaliwanag si Kael sa kanya, hindi niya na naiwasang isipin na tanungin ng binata kung pumapatay ba ito. Why love? Tanong ni Kael. Imbes na mainis si Ana sa tinawag ng binata sa kanya, hinayaan niya lang ito. Umupo si Ana sa may upuan at hinarap ang likuran ni Kael na abala sa pagluluto. Do you kill people? Pang-uusisa ni Ana. Natigil sa ginagawa si Kael at napatingin sa dalaga. Seryoso ang mukha ni Ana at mukhang may malalim na iniisip. Kaya naman ay pinunasan ni Kael ang kamay at lumapit dito. Lumuhod ito sa harap ni Ana at hinawakan ito ang kamay ng dalaga. Yes, I kill people. Kabado pang saad ni Kael. Nanlalaki ang mga mata ni Ana at halos maluha-luha itong nakatingin sa mata ng binata. Napakagat labi si Kael at hinigpitan ng pagkakahawak sa palad ni Ana upang hindi ito makawala sa kanya.
That means you're a killer? Hindi makapaniwala ang sambit ni Ana. Nag-research kasi ito patungkol sa mga mafia. At hindi nga nagkamali ang mga lumabas dun. Pumapatay nga ang mga ito. Hey, calm down. Let's talk this out. Don't freak out, please. Bumalik ang alaala ni Ana sa gabi bago siya nag-resign. Her like that person. Pag-aakusa niya. Inangat naman ni Kael ang kanyang palad para haplusin ang mukha ni Ana. Hey, breathe first. I won't hurt you. I kill people, yes. But not the innocent one. Trust me, Ana. Hindi ako nananakit ng iba ng walang dahilan. Boss! Napalingon si Kael maging si Ana nang sunod-sunod na putok ng baril ang sumunod sa tauhan nito. Boss, nahanap nila tayo. Saad ng mga tauhan na abala rin sa pakikipagbarilan. Nag-aalalang napatingin si Kael kay Ana. Ganon na lang ang takot niya para sa dalaga. Ana, listen to me. Napatingin ang dalaga kay Kael nang iharap siya nito upang magtama ang kanilang mga mata. We'll get out of here, okay? Pinunasan ni Ana ang kanyang mata bago sagutin si Kael. What? Ayaw ko! Hindi ako sasama sa'yo. Anong pinagkaiba mo sa kanila? Hindi na naituloy ni Ana ang sasabihin nang paulanan sila ng bala ng mga kalaban. Agad hinila ni Kael si Ana upang maitago ito sa likod niya. Nang mahagip ng kanyang mata ang kanyang suot kanina na pang itaas, agad niyang kinapayon upang makita ang baril. Ana, stay behind me. Napatakip naman ng tenga ang dalaga nang magsimula na makipagpalitan ng putok si Kael sa mga kalaban. Nakita ni Ana kung paano bumagsak ang dalawang katawan ng lalaki hindi ganun kalayo sa kanila. Close your eyes, Ana. Dahil sa labis na takot, agad sinunod ng dalaga si Kael. Naramdaman na lamang ni Ana ang pag-angat niya sa ere. Hindi na siya nagreklamo dahil alam niyang si Kael ang bumuhat sa kanya. Nakaalis sila ng probinsya. Palihim na napangiti si Kael habang pinagmamasdan ng natutulog na si Ana. Sa kabila kasi na nangyari sa kanila, hindi niya mawari kung matutuwa siya dahil sa wakas, naiuwi na niya ang dalaga sa poder niya. Gising ka na ba? Ani Kael nang unti-unting gumalaw ang dalaga. Nais pa sana magtulog-tulugan ni Ana pero alam niyang wala na siyang takas sa binata. Inikutan na lamang niya ito ng mata bago ito ng atensyon sa kalsada. Iuwi mo na ako. Nababagot na sambit ni Ana. No, uuwi na tayo ng Manila. Binalingan niya ng tingin ng dalaga. Nakabusangot pa rin ito pero hindi maipagkakaila na mas kalmado na ito kumpara kanina. Huwag mo ako nakawan ng tingin. Naiinis ako sa'yo. Saad ni Ana na ikinatawa ng mahina ni Kael. Sorry, love. Hindi ko naman gusto itago sa'yo eh. Hinawakan niya ang kamay ni Ana. Hindi pinansin niya ng dalaga pero nang maramdaman niya ang pagdampi ng labi ni Kael dito, ay agad siyang napalingon at binawi ang kamay. Bastos! Inis niyang saad. Tinalikuran niya ang binata para itago ang namumulang muka dahil sa ginawa nito sa kamay niya. Pinlano mo ang lahat ng to? Pang-aakusa ng dalaga kay Kael nang makarating sila sa loob ng mansyon ni Kael. Nagulat ang binata at tinignan si Ana. No love, ano ba sinasabi mo? Hindi ko to pinlano. Hindi ako naniniwala. It was your plan all along, Kael. Nakakainis ka naman eh. Wala ka kasing alam kung ano nangyari nung iniwan mo ko. Galit na sigaw ni Ana sa binata. Hindi maipinta ang mukha ni Kael dahil sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng dalaga sa kanya. Ayaw ko na rito. Ibalik mo na ako sa probinsya. Mahinang sambit ni Ana. Agad namang lumapit si Kael sa kanya. Niyakap niya ang dalaga. Let's clear this out. Magpahinga ka muna. Baka nabibigla ka lang. Our room is on the right side. After taking the stairs, magpahinga ka na muna. Hindi nagsalita si Ana at dumiretso na ito sa silid na sinabi ni Kael. Naiwan naman ang binata sa ibaba. Sinundan ng tingin niya ang dalaga. Nang mawala na sa tingin niya si Ana, ay agad niyang tinawagan ng mga tauhan niya. How's the investigation?
Bungad? Natanong nito. Malakas ang kutob ni Kael na hindi siya ang target sa pag-atake sa bahay ni Ana sa probinsya. Kung talagang siya ang target, bakit si Ana ang pinuntiryan nila kanina? Confirmed, boss. Hindi nga ikaw ang target. Napaamin namin na isa sa mga umatake kanina. Si Madam ang target nila. Ang sabi, dapat daw, mapatay nila ang asawa mo. Dahil may nasaksihan siya. Binaba ni Kael ang tawag at napahilot sa kanyang sentido. Agad niyang kinontak ang numero ng traidor niyang kinakapatid. What is it this time, Kylo? Galit na tanong niya sa kinakapatid. What? Ano ginawa ko? Di mo ba nagustuhan ng sorpresa ko? Ako kasi sobrang nasorpresa. Babae mo pala yon? Saad ni Kylo na nagpainit lalo sa ulo ni Kael. Bawiin mo ang sinabi mo. Ano bang kailangan mo kay Ana? Gigil na tanong niya sa kabilang linya. Napatawa naman si Kylo. O tama nga ako. Siya si Ana Bueno, di ba? Hindi mo ba alam na siya ang nag-iisang witness sa pagpatay ko kay Andrew? Akalain mo yun? Magaling siya magtago? Balita ko nahirapan ka rin sa paghahanap. Sayang naman at di kita naunahan. Tumatawang saad ni Kylo. Binabaan niya ng tawag si Kael na mas lalong nagpairita sa binata. Napatakip naman ang bibig si Ana habang pinagmamasdan si Kael habang iritadong naglalakad-lakad sa baba. Narinig niya ang usapan ni Kael at Kylo at napagtanto ni Ana na nagkamali siya ng bintang sa binata. Kaya nagdadalawang isip siya kung paano siya hihingi ng tawa dito. Napabuntong hininga na lamang ito at bumalik ulit sa silid kung saan siya galing kanina. Humiga si Ana sa kama. Iniisip niya kung tama pa ba ang nagiging takbo ng buhay niya. Mafia boss si Kael. Masama siyang tao. Pumapatay. Pero sino ako para husgahan siya? He's protecting me. Aniya sa sarili. Nakuha ng atensyon niya ang pagbukas ng pintuan. Alam niyang si Kael ang pumasok. Pero hindi na iwasan ni Ana na ikunot ang kanyang mga noo. Anong ginagawa mo dito, Kael? Pagkuha niya sa atensyon ng binata. Tumigil naman si Kael sa paghubad sa damit nito. Love, this is our room. Nakangising sambit nito, kaya sumama ang mukha ni Ana. I'm just kidding. Supposedly this is our room for the meantime. Sorry Ana, hindi naman kita gustong puwersahin pero... Huminto pa ng dalian si Kael at lumapit siya sa kinaroroonan ng dalaga. Anong nakita mo? Nung gabing iniwan kita. Tanong ni Kael kay Ana bago siya tumabi dito. Nag-iwas ng tingin ng dalaga na mas lalong nagpakaba sa kanya. Sinusubukan ni Ana na gawin ang lahat para makalimutan ang pangyayaring yon. Pero hindi niya magawa. Lalo na't may mga taong nag-uungkat sa pangyayaring ito. Si Sir Andrew, nakita ko may mga kasamang lalaking nakaitim. Na-curious lang naman ako kaya sinundan ko sila eh. Hindi ko naman alam na ganun pala yung mangyayari. Saad ni Ana habang nakayuko. Agad siyang hinila ni Kael palapit sa kanya. Hindi na iwasan ni Ana ang mapahikbi habang nakayakap sa lalaki. Nakita ka ba niya nun, Ana? Tanong ni Kael na ikinailing ni Ana. Hindi ko alam. Pagkatapos niya barilin si Sir Andrew sa ulo, agad akong tumakbo paalis. Hindi ko naman alam na hahanapin nila ako eh. Tahan na, Ana. Don't worry. I'll protect you. Hindi kita pababayaan. Gumaan ang loob ni Ana dahil sa sinabi ni Kael. Hinawakan niya ang mukha ni Kael. Thank you. I didn't know that I'm their target. Akala ko ikaw yung hinahabol nila eh. Sorry dahil nagalit ako sa'yo without knowing na pinoprotektahan mo lang ako. Hindi na naituloy ng dalagang sasabihin nang putulin ni Kael ang sinasabi nito. Shh! You don't need to say sorry. I should be the one apologizing for lying about my identity all this time. I just want to protect you. Anang binata at pinagdikit ang kanilang mga noo. Mahal kita, Ana. Seryoso ako. Mahinang bulong ni Kael na nagpainit sa buong mukha ni Ana. Kael! Mahinang sambit nito. Hindi na siya pinagbigyan ni Kael na makapagsalita
nang sunggaban ng binata ang mapupulang labi niya. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ni Ana nang siya ay magising. Napatingin siya kay Kael na mahimbing pa rin ang tulog sa tabi niya. Pinagmasdan niya ang gwapong postura ng binata. Hindi siya makapaniwalang naisuko niya ang bataan dito. Sa lalaking tinulungan niya noon. Pero ni konting pagsisisi, walang sumagi sa isipan ni Ana. Gusto mo pa ba, love? Nanlaki ang mga mata ni Ana at iniwas ang tingin nang biglang magsalita si Kael sa tabi niya habang nakadilat ang isang mata niya na nakatingin dito. Napahigpit ang hawak ni Ana sa kumot at tumatakip sa kanyang katawan. Nanatiling iwas ang tingin niya sa binata. Umupo si Kael mula sa pagkakahiga at agad niyang ginawaran ng halikan dalagang kanina pa nangangamatis ang muka. Good morning! Nangaasar na bati nito. Hindi maitago ni Kael ang tuwa na kanyang nararamdaman. Ayaw pa siyang kausapin ng dalaga kung hindi niya lang ginawaran ng halik ang likod ng leeg nito. Kael! Tumawa lang ang binata at muling nahiga sa kama si Ana. Masakit pa ba? Wait, I'll get your clothes. Huwag ka rin muna babangon, ipagluluto kita. Saad ni Kael bago umalis sa kanilang higaan. Hindi maipaliwanag ni Ana ang nararamdaman niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na waring sasabog ito. Makalipas ang ilang linggong pagsasama ni Ana at Kael, sa iisang bahay ay mas lalong naging malapit ang mga ito sa isa't isa. Ana, ayos ka lang? Tanong ng binata sa dalaga nang makita itong parang nasusuka habang kaharap ang niluto niyang adobo para sa dalaga. Paborito yun ni Ana kaya nakapagtataka para kay Kael na makitang nasusuka ang dalaga sa harap nito. I'm fine. Ngunit hindi na naituloy ni Ana ang sasabihin at napatakbo ito sa lababo. Agad niya namang dinaluhan ng dalaga at bakas sa mukha ni Kael ang pag-aalala. Hey, do you wanna see a doctor? Ilang araw ka nang ganyan? Bagamat nag-aalala, hindi maitago ni Kael ang kakaibang saya na nararamdaman niya. Inalala niya ang nangyari sa kanila ni Ana noong unang gabi sa mansyon ng mga Sandehas. Ilang linggo na rin ang mangyari yun. No, I'm fine. Hindi na naituloy ni Ana ang sasabihin nang muli na namang bumaliktad ang kanyang sikmura. Hindi na naman naituloy ni Ana ang sasabihin nang bigla na lang bumaliktad ulit ang kanyang sikmura. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa niluto ni Kael na adobo, kundi sa amoy na mismo ni Kael. Ang paho mo? Aniya sa binata. Mahina niya itong itinulak para mapalayo ito sa kanya. Inamoy ng binata ang sarili, pero nang mapagtanto niyang hindi naman, napangisi siya ng malawak. Maybe you're pregnant. Walang prenong, sambit ni Kael nang mapagtagpi-tagpi ng tuluyan ang mga iniisip niya. Natameme naman si Ana sa tinura ng binata. Hindi masama lang talagang pakiramdam ko. Depensa ng dalaga. Alam na ni Ana na buntis na siya. Ayaw niya lang sabihin dito dahil hindi pa siya handa. Pero huling-huli na siya ni Kael sa akto. Hindi maitago ang pamumulan ng mukha ni Ana nang hawakan ni Kael ang bewang niya para pigilan siya sa pag-atras. There's no sense of lying, love. You're already showing symptoms. Buntis ka, nakabuo tayo. Saad ng binata at labis-labis ang pagngisi sa harapan ng dalaga. Pagkatapos, walang sabing sinunggaban ang labi ni Ana. Napabuntong hininga na lang si Ana nang ma-realize niya na wala na talaga siyang kawala sa binata. Huling-huli na siya sa akto. You're right. I'm pregnant. Pag-amin naman niya. Hindi na maipagkakaila ang labis na saya sa mukha ni Kael. Pero agad yung kumupas nang makita ang reaksyon ni Ana habang sinasabi yon. Walang bakas ng saya sa mukha ng dalaga, kaya mas lalo siyang nabahala. Ayaw mo ba sa anak natin? Mahinang tanong ni Kael kay Ana, na ikinalaki naman ang mata ng dalaga. Agad siyang napabaling kay Kael. Sinalubong niya ang kaninang masaya ngunit ngayon ay malungkot na mga mata ng binata. Of course not.
Wala akong sinasabing ayaw ko sa anak natin. Then, do you despise me? Ayaw mo ba ako maging ama ng anak natin? Is it because I'm a mafia boss? Kaya hindi ka masaya? Syempre hindi, Kael. Ano ba iniisip mo? Nag-aalala lang ako. Pagpapaliwanag ng dalaga. Hinatak ni Kael si Ana papalapit sa kanya. Ang kaninang inaayawan ni Ana na amoy ay tila nagugustuhan niya na. Then what is it, love? What's bothering you? Our situation, Kael. Nag-aalala ako. What if yung mangyaring masama sa atin, madadamay ang bata? Madadamay ang magiging anak natin. Ginawaran naman ni Kael ng halik ang taas ng ulo ng dalaga. Hindi ko hahayaang mangyari ang iniisip mo, love. I have the power to protect you and our baby. Please, don't be bothered too much. Baka makasama sa baby natin. Kumawala si Ana sa pagkakayakap ni Kael. Pero, trust me, love. Let me handle our safety. Ani Kael at binuhat na ang dalaga upang maiupo na ito. Iniligpit niya mga inayawang pagkain ni Ana at nagluto ng mga gusto ng dalaga. Ano pa, love? May iba ka pa bang gusto? How about drinks? We should visit a doctor. Suhestyon ni Kael kay Ana, pero nalukot lang ang mukha nito. Ayoko. Then, should I call a doctor for here? Is that okay with you? Tanong pa ni Kael at hinaplos ang maliit na tiyan ni Ana. Napatingin doon si Ana bago nag-angat ng tingin kay Kael. Parang nahahaplos ang puso niya habang pinagmamasdan ng binata na abala sa paghaplos sa kanyang tiyan. Wala pa man, ay nakikita niya ang labis na kasiyahan sa mukha ni Kael. Magiging daddy na ako. Mahinang bulong nito sa sarili. Palihim na napangiti si Ana. Hindi niya naisip na hahantong silang dalawa sa ganitong sitwasyon. Wala sa plano niya o ni Kael. Basta na lang nangyari. Dahil sa pagdadalang tao ni Ana, kung gaano kahigpit ang binigay niyang seguridad sa mansyon, mas hinigpitan niya pa ito. Ipinatawag niya rin sa loob ng kanyang mansyon na iba pang tauhan para mabantayan ang dalaga. Kael! Sigaw ng dalaga pero hindi niya ito mahanap. Madam, hinahanap niyo po si boss? Nakuha ng atensyon ni Ana ang tinig na nagmumula sa likod. Nasaan si Kael? Madam, sorry. Binilin pala sa amin ni boss na pupunta muna siya sa trabaho niya. May konti kasing naging problema sa sistema ng kumpanya niya. Kumunot naman ang noon ni Ana nang mapagtantong hindi man lang siya tinext ni Kael. Nakatulog na naman siya pero pagising niya wala na ito. Bumalik sa kwarto nila ni Kael si Ana para i-check ang cellphone niya. Pero laking gulat niya na makita ang cellphone ni Kael sa may mini table sa tabi ng kama. At nakita niya ang pangalan ng caller. Kylo? Basa ng dalaga. Nang mapagtanto niya kung sino yon, agad niyang sinagot ang tawag. Oh, Kael. Buti naman na taisipan mo nang sagutin ang tawag ko. Kamusta? Nagawan mo na ba ng paraan ang pinapagawa ko? Natatawang ani Kylo sa kabilang linya. Napakunot naman ang noon ni Ana sa pinagsasabi ni Kylo. Kaya hindi man niya nais magsalita, sinagot niya ito. Anong ibig mong sabihin? Panandali ang natahimik ang kabilang linya, pero hindi nagtagal, nakarinig ito ng halakhak. Ana! Ano bang kailangan mo sa amin? Chill! Kayo talaga dalawa ni Kael, mainitin ang ulo. Hindi niyo ba nagustuhan ang regalong pinapadala ko sa inyo? Oh, I doubt that you know that. Paniguradong problemado si Kael ngayon dahil pinasabog ko ang isang building niya. Nanlaki ang mga mata ni Ana nang marinig yun mula kay Kylo. Kung ganun yun ang rason kung bakit di siya nakapagpaalam sa akin. Ani Ana sa isipan. Pwede ba? Tigilan mo na kami. Ano bang kailangan mo? Tigilan mo na si Kael. Alam mo, hindi ko alam kung ano nagustuhan sa'yo ng kinakapatid ko. Pero parehas kayo nakakairita. Madiing saad ni Kylo. Pero madali naman ako kausap. Diba? Gusto mong tigilan ko na kayo? Tanong ni Kylo. Napalunok ng marahan si Ana at dahan-dahang umupo sa kanilang higaan. Kahit para kay Kael na lang. Ano bang kailangan kong gawin para tantanan mo na kami?
Napahaplos ang dalaga sa kanyang tiyan. Meron na itong baby bump na mas ikinakabahala niya. Makipagkita ka sa akin. Sambit ni Kylo. Ba't ko naman gagawin yon? Sigaw ni Ana. Napataas ang boses ni Ana dahil sa sinabi ng kausap. Tumawa ng marahan si Kylo. Bahala ka. But if you ever change your mind, I'll be waiting here sa lokasyon na isisend ko sa'yo. Make sure to not let Kyle know about this. Pinatayan na siya ng tawag ni Kylo. Hindi rin nagtagal, nakita na nito ang sinend na lokasyon ni Kylo. Lumipas ang ilang oras, balisa nang datnan ni Kyle ang dalaga. Malalim ang iniisip nito kaya pati ang kanyang pagdating hindi nito napansin. Love, ayos ka lang? Bati ni Kyle bago niyakap ang dalaga mula sa likuran. Nagulat si Ana sa pagdating ni Kyle, kaya hindi niya ito napansin. Hindi niya naman sinasadyang mapatalon at maapakan ang paa ng binata. Kyle! Kumunot ang noon ni Kyle at hinaplos niya ang tiyan ng dalaga bago ito ginawaran ng halik. Bakit magulat na gulat ka? Tanong ni Kyle kay Ana nang mag-angat ito ng ulo at pinantayan ang tingin niya. Agad namang nag-iwas ng tingin si Ana. Wala, nagtatampo lang ako sa'yo. Pagdadahilan nito. Tulad na napag-usapan nila ni Kylo, hindi niya sinabi kay Kyle na makikipagkita siya dito. Sorry. Sorry na. May emergency kasi Paghingi ng tawad ni Kyle, bago gawaran ng halik sa liigang dalaga. Hoy, ano ba? Nakikiliti ako. Tinanggal ni Ana ang pagkakayakap ng binata sa kanyang likuran at marahang lumayo dito. Hey, galit ka pa? Sorry, hindi ko naman inaasahan magkakaproblema ang kumpanya Naiwan ko rin yung cellphone ko kaya hindi ako nakapagpaalam. Pagpapaliwanag ni Kyle at muli niyang sinundan si Ana. Pwede mo naman akong gisingin kanina, hindi mo man lang ginawa. Ani Ana. Ang totoo niya, naiintindihan niya ang binata. Pero wala siyang ibang maisip na paraan para hindi mapansin pa ni Kyle ang pagkabalisa niya kanina. Nakapagpasya na si Ana. Bukas mismo, pupunta na siya sa nais sa tagpuan ni Kylo. Kinakabahan man, wala na siyang magagawa. Bukod sa nais niyang protektahan si Kyle, gusto rin ni Ana na makaharap ang taong mastermind sa lahat ng paghihirap nila. Dalawa lang naman siguro kami. Nangako si Kylo na makikipag-areglo lang siya. Sambit ni Ana sa sarili. Kinabukasan, maagang umalis ng mansyon si Kyle. Nagpaalam na siya kay Ana para hindi magtampo ang dalaga sa kanya pagka-uwi. Bantayan niyo siya. Kapag may pupuntahan, samahan niyo. Sasaglit na ako sa kumpanya. Bili ni Kyle sa mga tauhan niyang nagbabantay kay Ana. Hindi alam ni Ana ang bilang ng bantay niya. Sa pagkakaalam niya lang, nasa 3. At hindi niya alam na may nagtatago pang iba para bantayan siya. Boss, nagpaalam ka na kay madam? Baka kasi hanapin ka na naman sa amin Mahinang napatawa ang binata. Oo, she's awake. Baka bababa na rin yun mamaya. Make sure the cook will arrive. Bili ni Kyle bago sumakay sa kotse at umalis. Nahihirapan siyang suyuin ng dalaga kagabi. Pero hindi mapigilan ni Kyle na mapangiti sa tuwing inaalala niya ang mga oras na yon. Nababaliw na talaga ako. Pati pagtatampo niya ay kinatutuwa ko pa. Iiling-iling na sambit niya sa sarili. Samantala, si Ana ay nagbibihis na. Nag-iisip pa siya kung paano tatakasan ng mga bantay na ibinigay ni Kyle para sa kanya. Bumaba siya at hinanap ang mga tauhan ni Kyle. Good morning, madam. Kumain na po kayo. Hindi na. Gusto ko kasi kumain sa labas. Pero madam, don't worry, nagpaalam ako kay Kyle. Huwag niyo na raw ako bantayan. Ihatid niyo na lang ako. Pagraraso ni Ana. Nagkatinginan ng 3 tauhan. Madali naman itong napapayag ni Ana. Napagtanto niya na makapangyarihan talaga si Kyle. Kahit kasinungalingan lang ang sinabi niya, agad pumayag ang mga tauhan nito. Nagpahatid si Ana sa isang restaurant malapit sa lokasyon na sinasabi ni Kylo kung saan sila magkikita. Nang makapasok siya sa loob ng restaurant, agad siyang dumiretso sa exit sa likuran.
Dadaan lang si Ana sa restaurant para matakbuhan ng mga tauhan ni Kael na naghihintay sa kanya sa labas ng restaurant. Sasaglit lang naman ako. Hindi naman siguro nila mahahalata na tinakasan ko sila. Sambit niya sa sarili. Pero, nagkamali si Ana. Pagkadating ng dalaga sa tagpuan nila ni Kylo, hindi lang isang kasa ng baril ang narinig niya. Anong ibig sabihin nito, Kylo? Tanong ng dalaga na makita siya ng binata hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Kundi ka naman kasi tanga. Ani Kylo kay Ana. Anong ibig mo sabihin? Sabi mo makikipagkita ka lang sa akin. Sigaw ng babae. At naniwala ka naman. Hindi ko alam kung ano nagustuhan sa'yo ng kinakapatid ko pero ang tanga mo. Sa palagay mo makikipag-ayos ako sa lalaking yun? Sa palagay mo ba titigilan ko siya? Kahit patayin kita ngayon, hindi ko titigilan si Kael. Saad ni Kylo kay Ana. Nanlaki ang mga mata niya. Nang lapitan ng dalaga. Umatras naman si Ana. Sa totoo lang, gusto lang naman kitang mawala rin eh. Dahil ikaw ang nakakita sa pagpatay ko sa boss mo sa Northeast Company, si Andrew. Hinampas ni Ana ang kamay ni Kylo. Nang ambang hahawakan nito ang mukha niya. Ang sama mo! Masama? Nakita mo na ba si Kael pumatay? I bet you haven't. Tandaan mo to. Itatak mo sa kokote mo. Kung masama ako, mas masama si Kael. Hinablot ni Kylo ang panga ni Ana. Alam mo, mabuti pang tawagan mo na siya para iligtas ka. No! Patayin mo na lang ako. Hindi ko tatawagan si Kael. Saad ni Ana. Napadaing na lang ang dalaga nang hablutin ni Kylo ang buhok niya. Ang sabi ko tawagan mo! Masamang tingin ang pinukol ni Kylo kay Ana. Namibilipit man sa sakit si Ana sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ng binata, ay hindi siya nagpatinag dito. No! Naputo lang sasabihin ni Ana nang itulak siya ni Kylo sa sahig. Nanlaki ang mga mata niya, mabuti na lamang, at sinuportahan ng kamay niya ang pagbagsak niya, kaya hindi ganun kalakas. Ayaw mo? Pwes ako ang tatawag sa kanya. Tinawagan ni Kylo si Kael na agad namang sinagot ni Kael. Abala ito sa pag-aayos ng dokumento para sa pag-export ng mga baril sa ibang bansa nang tumawag si Kylo. Agad niya itong sinagot at kunot noo nang mabosesa ng unang tinig na narinig niya. Kael, huwag kang pupunta! Isang malakas na sampalan tumapos sa boses ni Ana. Agad na patayo si Kael at lumabas ng opisina. Hayop ka, Kylo. Anong ginawa mo sa asawa ko? Sigaw ni Kael. Narinig niya ang paghalakak ni Kylo sa kabilang linya. Sobrang bilis ng pitik ng puso ni Kael. Hayop. Hayop? Pareho naman tayo. Ngayon kung gusto mong mabawi ang asawa mo, pumunta ka dito. Halos paliparin ni Kael ang sasakyan para lang mapuntahan si Ana. Sinabi naman ni Kylo kung nasan sila, kaya hindi na siya nagdalawang isip at pinaharurot na ang sasakyan papunta sa kinaroroonan ni Ana. Kylo, hayop ka, nasaan ang asawa ko? Walang pagdadalawang isip na pumasok si Kael sa abandonadong gusali. Halos mawala na siya sa katinuan nang makita si Ana sa sahig habang pilit siyang hinuhubaran ng mga tauhan ni Kylo. Agad siyang tumakbo palapit sa mga yon. Galit na sumigaw si Kael at isa-isang binaril ang mga humawak kay Ana. Panay ang iyak ng dalaga habang yakap-yakap ang katawan nito. Tanging bra na lamang ang pang-itaas na suot nito. Panay ang mura ni Kael at agad niyakap si Ana. Kael! Mahinang tawag ng dalaga habang panay pa rin ang hikbi. Hindi makapaniwala si Ana sa sinapit. Muntika na siyang maghahasa dahil sa katangahan niya. Shh! I'm here, love. Masinigpitan pa ni Kael ang pagkakayakap sa dalaga. Gumalaw din ang kamay ni Kael para hawakan ang siya ni Ana. Tell me ano ginawa nila sa'yo? Mas lalo lamang napaiyak si Ana. Kael, sorry talaga. Mas lalong naguluhan si Kael dahil sa inaasta ni Ana. Finally, andito ka na. Saad ni Kylo nang lumabas na ito sa pinagtataguan. Babae lang pala makakapagpalabas sa'yo sa lungga mo? Dagdag pa nito. Kumuyom ang kamao ni Kael
nang marinig ang boses ng kinakapatid. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Kael sa sobrang galit. Tinanggal ni Kael ang suot niyang jacket at ibinalot ito kay Ana. "Fuck you, Kylo! Sinabi ko nang wag mong idadamay si Ana." Sigaw ni Kael kay Kylo. Napatawa naman ang isa at iiling-iling na sinagot si Kael. "Bakit? Dinamay mo rin naman ang girlfriend ko nun ah! Anong pinagkaiba natin?" Nakangising saad ni Kylo. Natigil naman sa pag-iyak si Ana at hinigpitan ng pagkakahawak sa suot ni Kael. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, pero ramdam na ramdam niya ang galit ng dalawa. "Sinabi ko na sa'yo, wala akong ginawa sa girlfriend mo. No! You killed my girlfriend. Kaya papatayin ko rin ang babae mo." Sigaw din ni Kylo at kinasa ang baril. Agad nitong tinutok kay Ana at walang sabi-sabing pinaputok ito. Isang mahinang bulong ang narinig ni Ana kay Kael. Agad namang napamulat si Ana at agad bumungad sa kanya ang mukha ni Kael. "Love, don't believe anything he will say, please." Mahinang sambit ni Kael at pinagdikit ang kanilang noo. "But, did you really do that?" Agad umiling si Kael at niyakap ang dalaga. "Of course not. Hindi ko alam na papatayin siya. I was there to save the girl. But it turned out na na-frame up ako." Napakunot ang noo ni Ana nang mapansing tumahimik ang paligid kahit si Kylo na hindi umimik matapos magpaputok ng baril. Ngayon lang napagtanto ni Ana na sinalo ni Kael ang bala. At ganoon na lamang ang gulat ni Ana nang may hawak na malaking kahoy si Kylo sa likod ni Kael. Agad niyang tinulak ang binata. "Kael!" Agad niyang tinulak ang binata, pero huli na ang lahat dahil nahataw na ito ni Kylo. "Mamatay ka na!" Sigaw ni Kylo at pinagpapalupa si Kael. Mahina na ang katawan ni Kael at nahihilo na. Pero agad siyang nagkaroon ng lakas nang makita kung paano itinulak ni Kylo ang babaeng mahal niya. Panay ang sigaw ni Kael at agad pinagsusuntok sa mukha si Kylo. Agad dinaluhan ni Kael si Ana. Wala na ang mga tauhan ni Kylo dahil napatay na kanina ni Kael ang mga yon. Kaya naman agad niyang binuhat si Ana para itabi. "Kailangan nating pumunta sa doktor. Malakas ba ang impact ng bagsak mo, love?" Panay ang tulo ng dugo sa katawan ni Kael. At doon natutuon ang atensyon ni Ana. "Kael, ang dami mo ng tama." Umiling naman si Kael. "I'm fine. Stay here. Tatapusin ko lang ang laban namin ni Kylo." Anang binata at tumayo. Saktong paglingon ni Kael ay siyang pagtutok ni Kylo ng baril sa kanya. "Napakatuso mo. You should see a doctor. A psychiatrist now, Kylo. You're mentally unstable. Naiintindihan ko masakit ang pagkawala ng girlfriend mo pero tang-ina mo, bro. Ang dami beses kitang pinapalagpas. Pero tang-ina. Alam kong alam mo na hindi ako pumatay sa girlfriend mo. Ayaw mo lang tanggapin." Naputo lang sasabihin ni Kael nang sunod-sunod na putok ng baril ang ginawa ni Kylo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ana nang makita kung paano tumama lahat ng bala kay Kael. Napabaliw na si Kylo. Bulong ni Ana sa kanyang isipan. Tarantang tumayo si Ana para lapitan si Kael. Pero agad napunta sa kanyang atensyon ni Kylo. "Wag ang asawa ko! Wag ang asawa ko!" Sigaw ni Kael at niyakap si Ana. "Boss!" Sigaw ng mga tauhan ni Kael na makarating ang mga ito. Agad nilang binaril si Kylo at agad nilang nilapitan si Ana at Kael. Inalalayan nila si Ana, ganoon din si Kael na nanghihina na. Kael, hey, gumising ka please. Kael, wag mo kaming iwan please naman." Mangiyak-ngiyak na sambit ng dalaga. Nasa loob na ang mga ito ng sasakyan at papuntang ospital. Matapos sambitin ni Kael ang katagang mahal kita, nawalan agad ito ng malay na ikinadurog naman ang puso ni Ana. "Kael, please. Kael, open your eyes, please.
Parang awa mo na. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Agad napansin yun ng mga tauhan ni Kael, kaya naman agad sinalo si Ana nang mawalan nito ng malay. Ilang buwan din ang lumipas nang sa wakas magkaroon ng malay si Kael. Halos mawalan ng pag-asa si Ana nung ibalita sa kanya na malaki ang posibilidad na hindi na magising si Kael dahil sa dami ng sugat at tama ng baril na natamo nito. Halos gumuho ang buhay ni Ana, pero pinilit niyang hindi sumuko. Umbok na ang tiyan ni Ana nang magising si Kael. Mabuti na lamang at nagkamalay pa ito. At walang ibang naging komplikasyon. Love, ang laki na ng baby natin. Natatawang aniya kay Kael at hinawakan naman ng binata ang tiyan niya. Nasa ospital pa rin si Kael at kasalukuyan pa rin nagpapagaling. Oo nga, ang bilis ng panahon. Akala ko talaga iiwan mo na kami. Malungkot na saad ni Ana at hinawakan ang kamay ni Kael na nasa tuktok ng tiyan niya. Love, of course, I won't leave you and our baby. Kahit sa kamatayan ipaglalaban kita, I refuse to die. Ani Kael at bumangon. Hoy, huwag kang bumangon ng biglaan. Paninermo ni Ana kay Kael. Magaling na ako, love. Ilang buwan na tayo dito, gusto ko nang lumabas. Pero hindi ka pa fully healed. Yung ibang sugat mo hindi pa. Look! Nag-aalalang sabi ni Ana. Napangiti si Kael na makita ang nag-aalalang mukha ni Ana. May pinaplano si Kael kung bakit ito bumangon. Bukas na ang labas niya kaya balak niyang sorpresahin si Ana sa isang bagay. Nanlaki ang mga mata ni Ana nang bigla na lang lumuhod si Kael sa harapan niya. Hey, anong ginagawa mo? Tanong ni Ana. Batid niya ang balak gawin ni Kael pero hindi pa rin siya makapaniwala. Will you be my sandehas, love? Nakangiting saad ni Kael. Napaluha si Ana nang nilabas ni Kael ang isang pulang maliit na kahon mula sa suot nitong damit. Pagkalabas ni Kael ng singsing, agad namang sumagot si Ana. Of course! I will be your sandehas. I will be your wife, Kael. Papakasalan kita kahit saang simbahan pa yan. Masayang sagot ni Ana na ikinatulo ng luha ni Kael. Hindi inakala ni Kael na magiging emosyonal siya sa magiging sagot ng asawa niya. Hindi niya inakala na sasagot agad ang dalaga. Agad niya itong niyakap sa labis na tuwa at hindi niya napigilan ng sarili na angkinin ang labi nito. Ana Bueno Sandehas. Mahinang bulong ni Kael. Napatawa naman si Ana habang nakatingin kay Kael. Hindi siya makapaniwala na papakasalan na niya ang lalaking tinulungan niya lang noon. Kael, mahal na mahal kita. Mahinang bulong ni Ana sa tenga ng binata. Niyakap ni Kael si Ana at gano'n na lang ang tuwang nararamdaman niya nang marinig ang salitang yun ng dalaga. Ang tagal niyang pinangarap na marinig yun mula sa babaeng minahal niya noon hanggang ngayon. At sa wakas, ay natupad na ang mga pangarap ni Kael. Nasa piling niya na ang babaeng nagnakaw sa puso niya. At hindi magtatagal, magkakaroon na sila ng isang buong pamilya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Stealing the Mafia's Heart, written by Misty Rianza. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.